Good day everyone, this is Mark Agamanos. Ayan, so pasensya na kayo sa background ko mga idol. Hindi po kasi tayo nakapunta sa pinaka magandang lugar para i-review natin itong DJI Mavic 4 Pro. Madalas po kasing tag-ulan ngayon mga idol. So actually po mga idol, so andito lang tayo ngayon mga idol sa tinitirhan po natin. Ayan. So tara, i-review na natin. Ayan. So, bubuksan natin mga idol. Actually, binilang ko na rin po ng hard case para at least kahit papano sa pagta-travel natin para safety itong drone natin. Ayan. So, tara. Ayan. So, ito po yung drone natin mga idol, no? Ayan. Kikita nyo naman. Ayan. So, magkaiba po kasi kung paano natin bubuksan itong arms niya compare po sa mga iba't ibang drone. So, ito muna yung unahin natin mga idol. Ayan, tanggalin natin dito. Ayan. Ayan. Tingnan nyo naman. Parang owl. Ayan. Tapos ang nakikita ko dito mga idol, no, yung napansin ko dito. Ayan. So, ito. Akala ko nun cover po niya. Yun pala ano siya. Parang guma lang. Ayan, no. So may reason siguro mga idol kung bakit gumang nilagay dito. So napapaikot yan. And then dito rin ang napansin ko rin, kung mapapansin nyo, ayan, may clearance dito nakita nyo yung cover ng ng camera niya. Ayan. Parang tagos sa kabila. Parang ewan ko kung ganyan talaga ang clearance niya. Ang pinoproblema ko lang mga idol, paano halimbawa yung lugar na liliparan nitong drone natin is malikabok, pwede kasing pumasok. Ayan, ito yung mga ayaw ko naman dito sa Mavic 4 Pro. Ayun, so kikilo naman natin itong drone mga idol kasi dati nung kinilo ko 5.2 kasama yung buong box. Itong aircraft lang. Oh, 728 grams. Napakalaki na pala nito. Tapos pag ilalagay natin itong battery, kasi tanggal yung battery, papatong lang natin. Yan. So magiging ano siya, 1,059, 1 kilo. Actually po pala mga idol, no, bago po ilalagay itong battery, siguro nagtataka kayo bakit hindi nakarekta itong battery dito sa mismong aircraft. Ako po kasi mga idol, no, bago ko tinatanggal, pagkatapos ko pong magpalipad, tinatanggal ko talaga yung battery. Hindi ko po talaga dinadirect nandito siya tapos hindi natin ginagamit kasi baka magkaroon po ng problema. So mas mahina man gawin natin mga idol, tanggalin nyo lang itong battery. And then ang pagbukas nito depende sa inyo, pwede rin dito, pwede rin sa taas. Ganito lang mga idol. Yan, open lang natin dito para siyang kuwago mga idol, no? Yan, tapos ilagay na natin itong battery. Makikita nyo naman yung mga pins dito. Yan. So, suksok na natin. Automatic na yan. Nagaan kapag alimbawang naka-fold ito. So, ibalik natin itong dalawa. Ilagay natin yung battery, no? Buksan natin. Ayun. Ayan. Nagaan na siya. So, dito, makikita natin dito mga idol, no, sa mismong pinaka pinaka remote niya. So i-screen record muna natin para may record natin. So dito natin papaliparin sa mismong inupuan ko para matesting natin, no. Ayun, so naka-screen record na tayo mga idol, no. So makikita nyo dito. So papaliparin natin kung ano po yung mga iba't ibang features nito. Ayan, so ina-advise ko po sa inyo mga idol, no, pag meron pa kayong drone, so practicein natin yung take off at saka yung landing gamit lang itong kamay natin o palad. So ganun lang, hawakan nyo lang dito para at least kahit paano hindi po magasgasan mga ito dito at saka madumihan itong niya, pinaka motor niya, kasi pag nadumihan yan, alam nyo na mangyari, masisira yung drone natin. So ayan, nakikita nyo naman po dito sa pinaka remote po niya. Ayan, pwede na nating paliparin itong drone. Actually, ang pinapapalipat ko kasi ng drone, ayan, automatic lang ako. Hindi ko na nilalapag yung drone, ganito lang. So, testing na natin mga idol. Ayan, patasin na lang natin. So, ito lang gamit ko. Take off niya. Ayan.
Yan. Ganyan lang siya. Yan. Yan, dahan-dahan lang. Yun. Ayun. Ayan, so itetesting na natin itong drone mga ka-idol, no? Ayun. So tingnan niyo naman po mga ka-idol kung gaano kaganda dito sa barangay na tinitirhan ko. Ayan, tingnan niyo naman. Ito po yung way. Ayan. Ito yung napakaganda sa ano, no? Sa Mavic 4 Pro, napakalinaw. Ayan, makikita niyo naman po. Ayun. Ito yung kalsada papunta doon sa pinaka maraming tourist spot po ng bayan. Kikita nyo naman. So itry naman natin po mga idol itong pinaka zoom nya. Zoom, saan ba yung ano natin dito? Ito yung zoom. Ito yung Mama Piat. Yan, try natin to. Ito yung pinaka zoom nya mga idol, ha. Ayun, try natin kung gaano kalinaw. Ayan, ha. So nasa 2.5 times siya. So click natin dito. Stop muna natin. Ayan, so subukan naman natin yung 2.5. Ayan. So yan po yung 2.5 nya. Ayun. Ang linaw, no? So naka ano na po siya, naka 6 times. And then, susubukan naman natin yung 6 times pataas. Yan, adjust natin, ibaba. Yun. 6 times, ayan na. Yan, ito po yung 6 times niya. So, grabe. Ayan, oh. Zoom na siya. Pero, tingnan nyo naman. Parang halos nakatutok lang tayo. Yan, ikutan natin. So, bagay, try natin. Ayan, oh. Ayun. 'Di ba? Ito yung napakaganda sa drone na ito, kahit sobrang layo, nakaka-capture niya pa rin kung gaano po siya talaga kaliwanag. Ayun. Naka 24 times na pala siya. Ayan, and then stop natin. Yan, wala nang signal. So ibalik natin sa ano. Wala nang signal yung drone natin. Iano lang natin dito mga idol, makikita nyo dito para makauwi siya. Auto return home. Ayan. Return to home. Ayun, okay na. Patay na natin ulit. Medyo malayo kasi tayo ngayon mga idol, saka nasa loob lang tayo ng ano, ng compound. So stop na natin. So ituloy natin. So ayan, ganito po kalayo mga idol, no, nakikita nyo naman itong Mama Mary. Mama Piat. Ayan, ganyan lang siya ng 2 times siya. Ayan. Ganyan lang po ng 2 times. Pero pag ginawa natin na ano yan, na 6 times, ayan. Ito po yung pinakaswabe. Ayan. Ayun. Grabe. Oh. Kahit malayo siya, makikita natin, hindi katulad po yung mga ibang camera. Disclaimer lang po mga idol, hindi ko naman po nilalahat. No, hindi po katulad ng karamihan po mga idol, pag masyadong malayo na is malabo na. Pero ito nakikita niyo naman, sobrang layo. Yan, ibalik natin sa ano, sa dati. Tingnan niyo mga idol. 1. Ayun, oh. Layo, no. So dito lang tayo. Ikot lang tayo dito mga idol. Ayan. Ganyan lang siya. Pero napakaganda siya, mga idol, ha. Ayan, oh. Napakalinaw talaga itong capture ng DJI Mavic 4 Pro. Yan. Pang cinematic po talaga siya. Yan. Yun. So ngayon, ang gagawin naman natin dito, yan. So susubukan naman natin ng portrait mode. Yan, play natin. Portrait mode. Ayan. Nakikita nyo, yan po yung portrait mode niya. So kapag halimbawa itong ano, itong landscape niya, pag plinay kasi natin yan, ito yung diferensya na hindi ko nagustuhan itong gamit natin na Mavic 4 Pro.
Pag binaba natin till down, ayan, sumasagad ito. Yun. Napakalawak pala ng lupain dito. Ayan, sumasagad naman po siya. Ayan, taas din, ganun din. Sumasagad din yan. Ayun. Sagad na po siya. Ayan, oh. Taas na taas. Ngayon, akala kasi nila, yung karamihan, ang katanungan, pag nag-portrait mode po ba tayo, pag ni-return na, pag tunis natin itong remote, automatic po siyang nagpo-portrait mode. Depende po yun, mga idol, no? Kapag halimbawang naka-play na tayo doon sa mismong record na, hindi na mababago na magpo-portrait mode unless na i-off muna natin itong record. So, try natin. I-twist ko lang, ha. Ayan. Pagka-twist natin, ayan, landscape pa rin siya. Kumbaga, hindi rin siya nagbabago. So, para makapag-portrait mode tayo, balik muna natin, i-stop muna natin yung pinaka-record niya. And then, i-twist natin, ayan, dyan siya nagpo-portrait mode. Ngayon, pagdating naman sa portrait mode, no, ayan, ito rin yung hindi ko nagustuhan. Ayan, play natin, ayan. Tingnan nyo yung till down at saka till up niya. Ayan, ganyan lang siya. So, hindi niya talaga kayang isagad dun sa baba. Ayan, napansin nyo. Ayan, makikita nyo naman po yung numero dyan na gumagalaw. Hanggat ano lang siya, 1 to 10. 10 sa baba, negative 10, and then positive 10 sa taas. Ganyan lang siya. So, yun naman ang hindi ko nagustuhan, itong Mavic 4 Pro. Hindi pala siya naisasagad. So, ang gagawin mo na lang siguro, magka-capture ka na lang po ng ng 16:9 kung mahilig po kayo sa Facebook, and then i-crop na lang natin. Yun lang naman ang purpose. Pero hindi naman kadalasan kasi na sinushoot natin sa baba, eh. 'Di ba? Kung i-shoot naman natin, pwede naman gamitin ng ng landscape, isang clip lang, i-edit lang ng konti, okay na yun, goods na yun. Pero ang kagandahan talaga dito, ang nagustuhan ko talaga, napakaliwanag, grabe. Napakalinaw ng capture. Ayan. Isa rin sa hindi ko nagustuhan itong Mavic 4 Pro, kasi nasanay kasi ako sa R3S, eh. Yung R3S talaga, pag gusto mong pauwi ng mabilis na bilis talagang uuwi yan. Eto, napansin ko, medyo mabagal yung response niya. Kumbaga, parang siya, dudulo siya. Pag pinauwi mo siya, ganun lang siya kaina. Pero habang nakatodo siya, bumibilis. Yun. Pero ang hindi ko rin nagustuhan, pag binitawan natin itong niya, joystick niya, hindi siya agad na nagpapreno na gumaganon. Hindi. So, hinay-hinay pa siya. Kumbaga, pag talagang ganun ang gagawin nyo, wag yung itatapat sa may mga baka madisgrasya yung drone natin. So, o kaya gamitin na lang natin itong emergency brake niya. Makikita nyo naman po dito. No. So, ang gagawin lang doon, kasi pag nagpreno po kasi yan, ayan, pag binitawan natin joystick, siguro 2 meters pa siguro bago siya hihinto. Yun ang hindi ko nagustuhan sa drone na to. Pero siguro, dahil nasanay tayo sa mga mas mababang drone, kasi ang purpose naman talaga nito, cinematic talaga, grabing cinematic nito. Suwabing-suwabe talaga ang capture nito. Ayan. Tingnan nyo. O yun. Ito yung pinaka-portrait mode nyo. Yan. So, ngayon, susubukan naman natin yung rotate. So, i-rotate. Ito lang mga itinuturo ko sa inyo, no? Yung mga pinagkaiban lang po yung mga gamit natin na kadalasan na drone na hindi natin nakikita dito sa drone na gamit natin ngayon. Ayan, so ituturo ko naman po sa inyo, mga idol, no, kung paano gamitin itong pinaka-rotate niya. Ayan, makikita nyo itong remote niya. So, ang gagawin lang natin, i-hold lang itong kuwan niya, yung C1, and then galawin lang itong itong zoom in, zoom out niya. So, medyo tatlong gagalaw dito, mga idol, no. So, pipindutin mo dito, and then ito, ayan, gagalawin mo itong pinaka-zoom in, zoom out niya, and then, syempre, sasabayin mo itong joystick. So, halos 4 na daliri. Yan, try natin. So, record. Yan. Papuntahin muna natin.
Hold natin, i-rotate. Yun, nakita nyo. Yan. Depende kung paano gusto nyong gamitin na movement. Ayan. So safety naman yung drone, nakakailo nga lang pero yun, pag di kayo nasanay talaga, ayan, umikot parang siyang abata. Ayun, ganyan lang po kasimple. Naka-hold yan, and then yung kamay ko, alos 4 ang gumagalaw dito na daliri ko. So, ayan. Pag binitawan naman natin, ayan, ganyan lang siya. So, ang gagawin lang natin, isang press lang dito para babalik sa normal yung gimbal. Isang press. Ayun, ganun lang. So, yun lang muna ang gusto kong ituro sa inyo mga ka-idol kasi wala naman po na iba, yun lang naman. So, sa mga liwanag, the best talaga dito. Yung pinaliwanag ko po lang sa inyo, nireview lang natin yung mga ibang movement. Itong drone na ito compare sa mga gamit natin na iba't ibang drone. Ayan, ganito lang naman, wala na pong iba. So, yun lang yung pinaka-rotate niya na meron dito, yung pinakamagandang ano niya, yung zoom na napakaliwanag. Kahit tudong zoom siya, makakapture talaga natin kahit gaano pa siya kalayo. Yun lang naman, wala nang iba. Actually, isa rin dito ang hindi ko nagustuhan talaga, honestly, yung kapag mabilis ka, diba, mabilis yung takbo mo, hindi agad hihinto. Kumbaga, siguro mga 2 meters, 3 meters pa bago siya hihinto. Kaya, ang discarded na talaga dyan mga idol, wag natin itatapat sa mga pwedeng banggaan yung drone. Tasan lang natin, bitawan natin. So, more on, itong drone na ito talaga mga idol, good for cinematic shots talaga. Napakaganda itong drone na ito mga idol. Kaya, masasabi ko lang sa inyo, kung napaplano kayong bumili ng ganitong drone, yan, kailangan mo natin pag-aralan itong mga joystick na ito. So, ganito lang ako magpapalanding mga idol. Yan, uulan na. Maambon na. Ganyan lang magpalanding. Napakasimple lang. Ayan. So, hanggang dito na lang po siguro mga ka-idol. Nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. God bless.